Hanggang ngayon, nakakakita pa rin tayo ng mga batang estudyanteng bit-bit ang mga bag na tila mas mabigat pa sa kanila. May naiisip ng solusyon ng DOST para mabago ito. Yan ay sa tulong ng tablet PC. All-in-one na raw dito ang mga textbook. Pero mag-click kaya? Si Chino Gaston on assignment. 7 taong gulang pa lang pero kala mo'y pasan na ang daigdig. Halos maganda kuba sa dami at bigat ng mga librong laman ng kanyang bag. Ganyan ang buhay ng grade 1 student na si Sabian Mendoza tuwing papasok sa school. Ang sagot dyan ng Department of Science and Technology o DOST, palitan na ng mga tablet personal computer o tablet PC ang mga textbook. We look at this as parang paradigm shift in teaching using the latest technology. Sa tablet PC, isang bit-bitan na lang ang lahat ng mga babasahin ng mga estudyante. Ang mga dating libro kasi, ililipat na sa digital book format. Nasa isang pindot lang, pwede nang ma-access sa tablet PC. At dagdag pa ng DOST, mga tablet na raw ang nangungunang device ngayon kumpara sa dating desktop o laptop computer. Ang taon 2011 nga, tinaguri ang Year of the Tablet ng mga eksperto sa information technology. Mula kasi na magsulputan ng mga tablet tulad ng iPad, hinatak nito pababa ang bentahan ng iba pang klaseng computer sa Amerika. At inaasang sa mga darating na taon, lalo pa raw darami ang tablet users. Kaya't di raw pahuhuli ang Pilipinas. Heto nga't ibinida sa amin ni DOST Secretary Mario Montejo ang sample ng kauna-unahang low-cost at locally made tablet PC sa bansa. Ang hardware o device, gawa ng kumpanyang Ionix. Ang software naman, dinevelop ng kumpanyang ASTI. Tinatayang bawat gadget ay magkakahalaga ng hanggang 4,000 piso. At sa budget na 10 hanggang 20 milyong piso, ipapilot ito ng DOST sa mga grade 1 student mula sa iba't ibang public at private school sa darating na pasukan. We have to validate our results by monitoring the improvement in proficiency. Kung positive, then we try to present it to DepEd na baka pwede ito for them to implement. Maging sa ibang bansa, isinusulong na rin ang mga proyekto para sa integration ng tablet PC sa edukasyon. Batay kasi sa tablet program study na ginawa ng Stanford Research Institute, mas ginaganahang mag-aral ang mga estudyante kapag tablet PC ang gamit dahil daw sa convenience factor nito. Pero kung positibong resulta sa mga estudyante, mga guru naman daw ang nahirapang mag-adjust sa paggamit ng tablet sa pagtuturo. We have to have the training of our teachers. There will be a total change in mentality, coping with the trends. Ang tanong naman ng mga magulang, kung magaan gamitin ang tablet PC, magaan din kaya ito sa bulsa? Kung kasalukuyang presyuhan ng mga grade school textbook ang pagbabatayan sa mga pribadong paaralan, naglalaro sa 400 hanggang 500 piso ang bawat textbook. Kaya kada school year, pwedeng umabot ng hanggang 3,000 pisong mahigit ang gastos ng mga magulang sa libro. Kung ikukumpara ito sa tablet PC, tantya ng mga eksperto, posibleng pumalo sa hanggang 500 piso ang pag-download ng isang digital book. Kaya't sa isang buong taon, posibleng halos pareho lang din ang gagastusin ng mga magulang. Hiwalay pa raw diyan ang presyo ng mismong tablet device na depende sa hardware manufacturer. Sa kampo naman ng mga publishing company, tiyak daw na mas mababa ang production cost ng mga digital book kumpara sa mga traditional na libro. No warehousing costs, no delivery costs, no paper and print costs. And it's probably more environment friendly. You don't have to cut as much trees as you do to produce the paper. Pero sa bandang huli, ang pinakamahalaga pa rin daw ang content o ang nilalaman ng mga babasahing ibibigay sa mga bata. At sa larangang yan, kakailanganin daw ng gobyerno ang tulong ng mga tumatayong content provider o mga taga-supply ng libro sa mga paaralan. The government and the private sector should partner to come up with the best possible products and services for the benefit of our students. At total nga naman, mga estudyante ang nakatakdang makinabang o hindi sa mga ganitong proyekto. Mas mainam siguro kung balikan natin ang grade 1 student na si Sabian at siya mismo ang tanungin. Ito na lang po, mas magaan. Tsaka po para pong laruan. Chino Gaston, GMA News. Ang napakamasalimuot na buhay ni Senador Panfilo Ping Lacson
daig pa yata ang anumang spy or crime novel. Sa intelligence work na linya si Senador Lacson nung siya'y opisyal ng PNP. Alam na alam niya ang mundo ng mga kriminal at ang mga natutunan nga raw niya noon nakatulong daw sa kanyang pagtatago. Tila kakambal na nga ng kontrobersya si Senador Lacson. Ang dating tumutugis sa mga kriminal na tinugis din ng batas. Ang dating tagapagpasunod ng batas na naging tagagawa ng batas o senador. Sa loob ng 14 na buwan, pinagtaguan ang batas. Pero ngayon, lumitaw na siya at balik sa pagiging senador. Pero mukhang hindi rito magtatapos ang gulo sa kanyang buhay. Mukhang aabot hanggang Supreme Court ang Dacer Corbito double murder case. At si Lacson na mismo ang nagsabi, hindi na raw siya magtatago muli. Kung ipaaresto daw siya ng Supreme Court, rerespetuhin daw niya ito. Sa kalaunan, umaasa pa rin ang bayan na malalaman din ang punot dulo kung bakit pinatay ang PR man na si Bubi Dacer at ang driver niyang si Emmanuel Corbito. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation. Chismis pa rin siya. Hindi siya pero chismis. Kasi totoo. Totoo yun eh. Kumakain ba yun? Naku, mukhang hindi napapasweldo. Hindi na nakasweldo ni Stephen? Ano managero na? Ano nga ba napapala pagka pinagkukwentuhan mo buhay ng ibang tao, no? Kailangan nating alamin yan sa ano. Totoo ba mahilig sa chismis sa mga Pinoy? Totoo ba mahilig sa chismis sa mga Pinoy? Mahilig sa mga Pinoy? Sinong gumawa? Sino ba talaga gumawa? Paano nagsimula? Iba't ibang paniniwala. Dami kasi. May basihan ba o wala? Bigyan ng